Welcome po sa aking YouTube channel at sana'y masuportahan niyo po ang aking YouTube channel. So ngayon, i-share ko po sa inyo or gagawin po nating actual na wiring tutorial itong yung ating mini driving light with flasher. So umpisa na natin po. So ngayon, sa akin kasi nag-wiring ako, mostly ang inuuna ko is yung sa relays. So ngayon, connect natin yung 87 ng ating relay na high. So ito po yan na relay na high. Connect po natin yan sa high na ilaw natin sa MDL po natin. So ito po yung MDL natin. So ang high po natin is yung white. So yan, connected na po siya sa white. So bali yung white na kulay nitong dalawang MDL is connected na po dito. So sabay na po silang iilaw. Then after nyan is yung sa low naman po tayo na 87. Papuntang yellow naman po dito sa low. Yan. So ang low natin is yellow at ang high natin is white. So ngayon, next na iwa-wiring natin is yung trigger. So ito po yung ating toggle switch. Yan, ang high natin po is yung ito. Ito yung kinuha kong high. Pag pinindot mo dito sa taas, mag-high. Yan, so ito po yun. So i-connect natin to sa 85 or 86. Yan. Kahit magkabaliktad po yun, okay lang. So ngayon, connect natin sa 85. So ito po ay trigger ng ating relay. So once na magkaroon ng daloy ng kuryente dito sa 85, patagos kay 86, magkakaroon ng connection si 30 at 87. So si 30 galing sa source. Dadalo sa source papuntang ilaw po natin. So ganoon din si low. Linyahan natin from toggle switch papuntang relay na 85 na lang din. Again, kahit 85, 86, okay lang yan. Kahit magkabaliktaran yan. And then sa 86 po is pagkabit na po natin yan. Ito ay pupuntang negative sa body ground natin. So pwede po kayong maglinya or mas maganda maglinya po kayo ng sarili papuntang negative terminal ng battery. So ganun din po ito sa si MDL. May negative wire din po siya. Yan, connect na natin siya dito para diretso sila sa negative terminal ng ating battery. So kumbaga magkakaparallel sila. Sa negative, connection natin dito. Sa negative din. So medyo nakakalito yung ganitong mock up, pero once na masanay ka na, hindi na siya ganun nakakalito. Mas nakakalito pa rin talaga yung actual na pag-wiring. Lalo na walang mga label. Kaya kung mag-wiring kayo at hindi pa kayo sanay sa mga katulad kong baguhan, syempre mas maganda lagyan natin ng mga label kada wires. Ito ay sa negative terminal ng battery. Diretso po yan sa battery po. Ito, battery yan, negative. So next naman is yung number 30. So linyahan natin itong 30. Magkakonekta po yan sa 30. Sa normal operation po ng ating mini driving light, kung wala tayong flasher, dito po sa ginagawa kong wiring diagram kasi iba-iba naman kasi yung connection ng mga nag-i-install. So yung 30 normally kino-connect yan po sa fuse papuntang battery positive terminal. So sa akin kasi dahil sa meron tayong flasher at gumagamit tayo ng mga ibang relays, so ito ay i-connect natin yung number 30, magkasama po yung number 30 ng high and low. Ko-connect po natin sa normally open ng ating pangatlong relay. So next naman po is yung ating common wire. Para tapusin na muna natin yung normal operation or normal wiring diagram ng ating MDL kung walang flashing. So yan. Papuntang ACC naman yan sa accessory wire natin. So paglabas ng ng ignition switch. So ito po yung normal operation po ng ating mini driving light. Ito po ay connected sa battery. Ito po ay battery positive. Dumadaan siya ng fuse papunta sa ating battery ng positive. So yun po yung normal operation kapag walang flashing. So halimbawa po is may connection po siya dito sa battery natin. Check po natin. Check lang po natin dito. So pagganahin po muna natin siya ng normal operation. So from dito punta doon.
So switch on, then high. So nag-high po siya, then low. Ayan. So normal operation ng ating mini driving light na walang flasher. Ito yung normal wiring kung sakaling mini driving light lang po ang i-install nyo. Ngayon dahil sa kailangan natin ng passing light, so alis muna natin to. So dagdag na natin yung iba pang wiring. So ito ay nandito. So next naman is itong ating number 30. Ito po yung connected. Yung pangatlong relay po natin is connected na po ito sa ating battery positive. So parang nag-series itong pinaka relays natin at saka itong connection ng ating MDL. So yeah, dito siya sa positive. So ang kuryente dadaloy sa positive terminal papunta dito sa relay na to at lalabas siya naman sa 87 at saka 87A. Then ito naman po ay 87. Ibig sabihin po niyan lalabas po siya papunta dito sa ating another relay, pang-apat na relay natin, which is yung interrupter relay natin sa positive terminal po niya. So babato siya dito sa positive terminal ng ating interrupter relay. At lalabas naman po yan dito sa yan, sa ating negative. So itong negative connection niyan po is papunta ring negative terminal. So dito siya. Body ground, pwede. Pero mas maganda po is meron kayong sariling linya papuntang negative. Yan. So okay na. Then kailangan po natin ang trigger which is ang trigger po natin is 85 and 86. So ang trigger po naman natin dito is siyempre yung switch natin na momentary switch, yung push button natin. So wala naman po itong polarity. Any of these two is ko-connect po natin sa ACC wire. So sa accessory wire natin siya i-connect. So kino-connect natin sa accessory wire para once na naka-off ito is off din po ang ating mga ilaw or accessories. Then yung kabila naman po is dediretso sa 85 or 86 nitong na relay na to, yung pangatlong relay natin. Again, kahit magkabaliktaran po si 85 and 86, okay lang yan. So sa ngayon, dahil ito ang abot niya 85. So usually kasi ang 85 yun yung entry point Tapos yung 86 yun yung lalabasan. Yun yung mga most commonly na ginagawa ng mga nag-wiring. Then sa 86 naman is connected na rin yan po sa negative. So kailangan niya ng negative. So kung sakaling may mali ako, yan, so troubleshoot na lang natin mamaya. Kaya mas maganda na napapanood nyo to ng kompleto at walang laktaw. Mabilis lang naman po tayo nag-wiring. Tama ba? Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Nakakalito kasi po kapag ganito. So meron na siyang trigger once na pinindot natin to, dadalo yung kuryente papuntang negative. So mag-change siya ng ng connection, papunta siya dito sa may flasher na siya. So ang flasher natin, yan, ito na yung pinaka kumukurap, nagpa-flash na. So ito naman po ay connected sa ating high ng ating MDL. So ito na po yung magsisilbing kumukurap-kurap sa high natin. Ngayon kung gusto niyo po ng dalawa yung umiilaw, high and low, kailangan po na i-connect po siya natin dito sa ating high at sasanga sa low. Yun nga lang, kailangan po meron po tayong gamit na diode. Tapos yung anode niya or yung linya niya is nandito sa MDL banda. Parang nakaganito, tapos nandito yung anode niya. Para hindi bumalik yung kuryente at umilaw siya ng sabay kapag normal operation. Kasi kapag wala pong diode, iilaw po sila ng sabay kahit low and high mo po ito. Kaya dapat merong diode para iilaw lang silang sabay kapag ang ginamit na natin is yung flasher natin. So any connection po na wala pa. So ito, kahit hindi na po ito gamitin, so pwede mo po itong gamitin sa next na wiring natin. So try natin kung gumagana na.
So switch on natin ang ignition switch. Low muna natin. So umiilaw. High natin, umiilaw. Ngayon try natin ito. Bang, flashing. Bang, flashing. So ganun lang po kadali yung wiring diagram natin or wiring connection pala natin. So kayang-kaya nyo na po yan. Sundan nyo lang po yung mga binanggit ko. Then ilalagay syempre ko naman yan dito sa video. Lalagyan ko ng mga anong mga terminals yung dapat i-connect. Again po, sana masuportahan nyo itong ating channel. So any tutorials na gagawin natin, i-share naman natin yan. So ang next na i-share natin po dito is yung wiring diagram mismo niya. So after ng wiring diagram, what if kung lalagyan po natin to ng loud horn. So yun naman po ang dapat nyong abangan, yung loud horn po natin. So pwede nyo itong pagkakitaan sa mga gustong gawin tong extra income. So yan. So ako po, sa mga nagtatanong, hindi po talaga ako nag-i-install niyan kasi hindi naman ako sanay magbaklas, magkabit ng motor, baka masira ko pa. Pero sa wiring ng mga to is kayang-kaya ko yan. So yan. So maraming salamat. So goodbye, sana matuto kayo lahat.